Sa kasaysayan ng industrialisasyon sa Pilipinas, mahalagang suri ng pag-usbong ng mga kumpanyang nagbigay hugis sa modernong pamumuhay ng mga Pilipino. Isa sa mga tatak na naging bahagi ng karaniwang tahanan ay ang Hanabishi Appliances. Makikita ang pangalan nito sa mga electric fan, rice cooker, telebisyon, refrigerator, washing machine at iba pang kagamitang pantahanan na karaniwang matatagpuan sa iba't ibang antas ng lipunan. Gayunman, sa likod ng pamilyar na pangalang ito ay isang masalimuot na kwento ng pagnenegosyo, pagpuposisyon sa merkado, estratehiya sa pagbabrand at pakikipagbagay sa pagbabago ng ekonomiya. Itinatag ang Hanabishi noong 1986 sa Kalakhang, Maynila sa panahong dumaraan ang bansa sa transisyong pampolitika at unti-unting nagbubukas ng ekonomiya sa mas malawak na kalakalan. Ang tatak ay bahagi ng mas malaking organisasyon na kilala bilang HV Group of Companies. Ang nagtatag ng grupong ito ay si Herman V. Henson, isang negosyanteng Filipino na nakakita ng pagkakataon sa lumalaking pangailangan para sa abot kayang kagamitang de kuryente. Sa panahong iyon, dumarami ang mga pamilyang lumilipat sa lungsod at nangangailangan ng mga kasangkapang makakatulong sa pagpapadali ng gawaing bahay. Sa halip na magtayo agad ng sariling pabrika, pinili ng pamunuan na mag-angkat ng mga produkto mula sa mga dayuhang manufacturer at ipamahagi ang mga ito sa ilalim ng sariling tatak. Ang pagpili ng pangalang Hanabishi ay isang stratehikong hakbang. Bagaman tunog Hapones ang pangalan, hindi ito isang kumpanyang nakarehistro sa Japan. Ang ganitong uri ng pagbabrand ay hindi bago sa industriya. Madalas itong ginagamit upang maipahiwatig ang kalidad at tibay na iniuugnay ng mga mamimili sa teknolohiyang Hapones. Sa kontekstong Pilipino, mataas ang pagtingin sa mga produktong may imahe ng pagiging maaasahan at matibay. Sa pamamagitan ng pangalang ito, nakabuang kumpanya ng agarang impresyon ng kredibilidad kahit na ang pagmamay-ari at pamamahala ay nananatiling nasa kamay ng mga Pinoy. Sa unang yugto ng operasyon, nakatuon ang Hanabishi sa maliliit na appliances gaya ng electric fan, rice cooker at plancha. Ang mga produktong ito ay may malawak na merkado sapagkat kabilang ang mga ito sa pangunahing pangailangan ng mga tahanan. Hindi nakatuon ang kumpanya sa marangyang disenyo o komplikadong teknolohiya. Sa halip, pinili itong paghusayin ng balanse sa pagitan ng presyo at kalidad. Sa paglipas ng panahon, lumawak ang linya ng produkto upang isamang refrigerator, washing machine, air conditioner, oven toaster, microwave oven, at telebisyon. Ang pagpapalawak na ito ay sinagawa ng paunti-unti upang masiguro ang katatagan ng supply chain at distribution. Mahalaga ang papel ng distribution sa paglago ng tatak. Nakipag-ugnayan ng kumpanya sa malalaking department store at appliance center sa iba't ibang lungsod. Hindi lamang ito nakontento sa presensya sa Metro Manila, pinalawak din ito ang saklaw ng mga probinsya. Ang pagkakaroon ng produkto sa mga lokal na tindahan ay nagbigay daan upang makilalang tatak sa iba't ibang rehiyon. Sa ganitong paraan, naging bahagi ito ng pang-araw-araw na karanasan ng mga mamimili. Mula sa mga urbanong pamilya hanggang sa mga kabahayang nasa kanayunan. Isa sa pinakamahalagang dahilan ng pagsikat ng Hanabishi ay ang malinaw nitong pagpoposisyon sa merkado. Sa halip na makipagsabayan sa mga premium brand na kilala sa mataas na presyo at advanced na teknolohiya, tinutukan nito ang middle at lower middle income segment. Ang presyong mas mababa kumpara sa maraming international na tatak ay nagbigay rito ng malinaw na bentahe. Isang bansang may malaking populasyon na may limitadong kakayahang gumastos, ang pagkakaroon ng maasahang appliance na hindi mabigat sa bulsa ay malaking konsiderasyon. Dahil dito, naging praktikal na pagpipilian ng Hanabishi para sa mga pamilyang nagsisimula pa lamang o naghahanap ng alternatibong mas abot kaya. Hindi lamang presyong naging puhunan ng tatak. Gumamit ito ng malawak na kampanya sa marketing sa telebisyon, radyo at kalaunan ay sa digital platforms. Ang mga padalastas ay nakatuon sa konsepto ng pagiging praktikal, matipid at angkop sa pangailangan ng pamilyang Pilipino. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon din ito ng mga kilalang endorser na nagbigay ng dagdag na kredibilidad. Sa kulturang malakas ang impluwensya ng media, ang ganitong stratehiya ay nagpapalalim ng tiwala ng publiko. Mahalagang sagutin ang tanong kung ang Hanabishi ba isang tunay na tatak Pilipino. Sa usapin ng pagmamay-ari, malinaw na ito ay pag-aari ng kumpanya na nakarehistro sa Pilipinas at pinamumunuan ng mga Pinoy. Ang punong tanggapan at pangunahing operasyon ay matatagpuan sa bansa. Gayunman, tulad ng maraming brand sa industriya ng appliances, ang aktual na pagmamanupaktura ng ilang produkto ay sinasagwa sa mga pabrika sa ibang bansa, partikular sa China at iba pang bahagi ng Asia. Ang ganitong modelo ay bahagi ng global supply chain kung saan ang disenyo, pagbabrand at distribusyon ay hiwalay sa produksyon. Sa makatuwid, may tuturing itong Pilipino sa aspekto ng pagmamay-ari at pamamahala, ngunit internasyonal ang pinanggagalingan ng kanilang bahagi at unit. Sa pagtanggap ng mga Pilipino sa tatak, may ilang salik na dapat isaalang-alang. Una,
Ang accessibility nito sa iba't ibang tindahan ay nagbigay ng kaginhawahan sa pagbili. Ikalawa, ang pagiging simple ng disenyo at operasyon ng mga produkto ay tumutugma sa pangangailangan ng maraming pamilya na naghahanap ng madaliang kagamitan. Ikatlo, ang presensya ng mga service center at malinaw na warranty policy ay nagbigay ng kapanatagan sa mga mamimili. Sa isang merkado kung saan laganap ang pag-aalala tungkol sa tibay ng murang produkto, mahalaga ang pagkakaroon ng after-sales support. Sa kabila ng tagumpay, hindi naiwasan ng hanabishi ang mga issue at kontrobersiya. May mga pagkakataong lobas sa mga reklamo tungkol sa kalidad ng ilang unit, partikular sa maagang pagkasira at kakulangan sa performance. Ang ganitong mga usapin ay kadalasang naipapahayag sa social media at consumer forums. Mayroon ding diskusyon hinggil sa pangalang tunog Hapones at ang posibilidad na malito ang mga mamimili tungkol sa pinagmulan ng tatak. Ang ilang kritiko ay nagsabing dapat mas maging malinaw ang kumpanya sa pagpapaliwanag ng pinagmulan at struktura nito. Gayunman, walang malawakang skandalo na nagdulot ng seryosong legal na parusa o malawakang recall na nakaapekto sa kabuuang operasyon. Sa larangan ng kompetisyon, malakas ang presensya ng mga international na kumpanyang tulad ng Samsung, LG at Panasonic. Ang mga kumpanyang ito ay may malawak na research and development capability at global reputation. Gayunpaman, hindi direktang nakikipagtagisan ng hanabishi sa premium segment na kanilang tinatarget. Sa halip, pinanatili nito ang posisyon na mas abot kayang kategorya kung saan mas sensitibo ang mga mamimili sa presyo kaysa sa pinakabagong teknolohikal na inobasyon. Sa paglipas ng panahon, kailangan ding harapin ng kumpanya ang hamon ng digital transformation. Ang pag-usbong ng online shopping platforms ay nagbago sa paraan ng pagbili ng appliances. Upang makasabay, pinalakas ng hanabishi ang presensya nito sa e-commerce at nakipag-ugnayan sa mga online marketplace. Ang hakbang na ito ay nagbigay ng mas malawak na access sa mga mamimili, lalo na sa mga kabataang mas sanay sa digital transactions. Kasabay nito, naglabas din ng tatak na mga modelong may mas modernong disenyo at energy-efficient features upang tumugon sa lumalaking kamalayan sa pagtitipid ng enerhiya. Ang kasalukuyang kalagayan ng hanabishi sa merkado ng Pilipinas ay may tuturing na matatag. Patuloy itong kabilang sa mga kilalang brands sa mid-range at entry-level appliance segment. Sa kabila ng matinding kompetisyon at pagbabago-bago ng kondisyon ng ekonomiya, nananatili ang demand para sa mga produktong nag-aalok ng balanse sa pagitan ng presyo at kalidad. Ang patuloy na urbanisasyon, pagdami ng mga condominium units at pagtaas ng bilang ng mga pamilyang bumubuo ng sariling tahanan ay nagbibigay ng tuloy-tuloy na merkado para sa mga kagamitang pantahanan. Hindi may kakailan ang lakas ng hanabishi na kasalalay sa kakayahan nitong umangkop. Sa halip na umasa sa imahe ng pagiging banyaga, unti-unti nitong pinatatag ang reputasyon bilang isang kumpanyang may malasakit sa pangailangan ng lokal na merkado. Ang pagiging bahagi ng HV Group of Companies ay nagbigay ng organisasyonal na suporta at kapital upang mapanatili ang operasyon sa harap ng mga hamon tulad ng pagtaas ng gastos sa produksyon at pagbabago sa regulasyon. Sa kabuuan, ang kasaysayan ng hanabishi ay sumasalamin sa dinamika ng pagnenegosyo sa Pilipinas. Nagsimula ito noong 1986 sa Kalakhang, Maynila sa ilalim ng pamumuno ni Herman V. Henson bilang bahagi ng HV Group of Companies. Mula sa simpleng distribution ng maliliit na appliances, lumagay ito at naging isang kilalang pangalan sa larangan ng kagamitang pantahanan. Naging popular ito dahil sa malinaw na pagpoposisyon sa merkado, abot kayang presyo, epektibong marketing at malawak na distribusyon. Bagaman may mga isyong kinaharap hinggil sa kalidad at pagbabrand, nananatili itong mahalagang option para sa maraming Pilipino. Sa kasalukuyan, sa gitna ng globalisasyon at mabilis na pagbabago ng teknolohiya, ang patuloy nitong tagumpay ay nakasalalay sa kakayahan nitong pagsamahin ng affordability, kalidad at inobasyon. Sa pagharap sa hinaharap, ang pagpapanatili ng tiwala ng mamimili ang magiging pangunahing salik upang manatili itong matatag na bahagi ng pamilihang Pilipino at ng mga tahanang patuloy na umaasa sa maasahang kagamitang pantahanan.